Mga minamahal na kapatid, ayon po sa mga pag-aaral, pataas ng pataas ang bilang ng mga pamilyang nasisira, mga mag-asawang naghihiwalay, at mga anak na naiipit sa gitna ng gulo sa bahay. At ayon po sa mga datos, ang mga pangunahing dahilan ng mga hiwalayan at mga broken families ay unang-una, problemang pinansyal, pera. Pangalawa, infidelity o ang pagkakaroon ng maling relasyon sa ibang babae o lalaki. At syempre, kasama rin po sa mga dahilan ng mga broken families at broken marriages ay ang domestic violence o ang pang-aabuso na ginagawa ng mister sa kanyang misis o sa kaniyang mga anak. Mga minamahal kong kapatid, ang mawasak ang pamilya ay isa po siguro sa pinakamasakit na bagay na pwedeng mangyari sa isang tao. Mahirap po ito para sa mga mag-asawa, pero ang pinakang biktima, ang pinakang sugatan sa mga broken families ay ang mga bata, mga anak na naiipit sa gitna ng hiwalayan. Mga kapatid, ngayon pong linggong ito ay linggo ng banal na pamilya, Holy Family Sunday. Kaya nga po, espesyal po nating pinagdadasal na manatiling buo at nagmamahalan ang ating mga pamilya sa kabila ng mga problema na ating pinagdadaanan. Ang salita po ng Diyos ngayong linggo ay nagpapaalala sa atin na sana po makita natin ang halaga ng pamilya. Ipinapaalala po ng ating simbahan na ang pamilya ay regalo ng Diyos. Regalo na dapat mahalin, regalo na dapat alagaan. Kaya nga po sa mga mag-asawang naririto, sana ho, tuwing makikita nyo ang mukha ng inyong misis o mukha ng inyong mister, makita nyo sila bilang regalo ng Diyos at hindi kampo ni Satanas o anak ng demonyo. Sa mga magulang pong naririto, sana makita nyo yung inyong mga anak hindi bilang pabigat sa inyong buhay. Sa halip, sana'y makita po ng mga ina at mga ama na ang kanilang mga anak ang inspirasyon at ang dahilan kung bakit sila'y patuloy na lumalaban. At sa mga batang naririto, sa mga anak na kapiling natin, sana'y makita nyo ang inyong mga magulang hindi lang bilang huthutan ng pera at hingian ng mga bagay na gusto natin. Mga anak, mga kabataan, sana'y makita lagi ninyo ang laki ng pagmamahal at ang laki ng sakripisyong ginagawa sa inyo ng inyong mga magulang. Tandaan ninyo, maraming tinitiis ang ating mga magulang, mabigyan lamang tayo ng maayos na buhay. Mga kapatid, ngayon pong Holy Family Sunday, tandaan natin, ang pamilya natin ay regalo ng Diyos na dapat nating alagaan. Amen? Subalit ang tanong, paano ba natin aalagaan ang ating mga pamilya? Dalawang puntos po. Una, kailangan nating punuin ng pag-ibig ang ating pamilya. Subalit ang next na tanong, anong pag-ibig ba ang kailangan ng ating pamilya? Sa aking pong pagtingin, ang pag-ibig na kailangan ng ating pamilya ay hindi yung pag-ibig na pakabig. Ang kailangan pong pag-ibig ng ating pamilya ay pag-ibig na handang ibigay ang lahat para sa minamahal. Our family needs love that is self-giving and self-sacrificing. Pag-ibig na ang iniisip ay hindi yung sarili, pero yung pag-ibig na ang iniisip, yung taong minamahal. Mga kapatid,
Ito po yung ating nakita sa buhay po ni Ana, ang ina ni Samuel. Matagal pong naghintay si Ana, matagal po siyang nagdasal na magkaroon ng anak. At nung ipagkaloob po ng Diyos ang anak na hiling ni Ana, ano pong ginawa ni Ana? Hindi po niya inangkin ang kanyang anak. Hindi niya sinarili ang kanyang anak. Sa halip yung kanyang nag-iisang anak, binigay niya sa Diyos para maging pari. Si Ana po ay isang tunay na ina, isang tunay na nanay na nagmamahal. Hindi siya makasarili, hindi siya madamot, ibinigay niya ang kanyang anak sa Diyos. Sa ating pong magandang balita, nakita po natin ang pag-aalala ni Jose at ni Maria sa pagkawala ng batang Jesus. Matyaga po nilang hinanap sa loob ng 3 araw ang kanilang nawawalang anak. Hindi po sila sumuko, hindi sila tumigil hanggat hindi nakikita ang kanilang minamahal na anak. Bakit? Sapagkat ganoon nila kamahal si Jesus. Mga kaibigan, ang banal na pamilya ay pamilyang puno ng pagmamahalan. At lagi po nating tatandaan that love is not about taking. Love is all about giving. Sana po, mga minamahal kong kaibigan, huwag tayong makulong sa ating mga sariling mundo. Sana po sa ating mga pamilya, huwag lang tayong maghihintay ng pagmamahal. Sana tayo ang unang magbibigay ng pagmamahal. Huwag tayong magiging madamot na magpasalamat sa pagmamahal na binibigay sa atin ng ating pamilya. Para po sa mga mag-asawa, sana ho, huwag lang kayong laging magkwekwentahan at huwag magbabatuhan ng mga nakakasakit na salita. Sana ang mga mag-asawa ay hindi nagsasawang magsabing, I love you, mahal kita, mag-ingat ka, kumusta ka na, alagaan mo ang iyong sarili. At kung sakali man po na may pagkakataong hindi nagkakaintindihan ng mag-asawa, huwag pong idaan sa batuhan ng pinggan, huwag po sa murahan. Tumahimik muna ang mag-asawa at unahin ang pangunawa. Sa mga anak pong naririto, sa mga kabataan, matuto tayong makinig sa ating mga magulang. Huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging rebelde. Mga minamahal kong kabataan, sana po sa ating pamilya, sana sa ating tahanan, meron tayong magandang komunikasyon. Huwag lang laging cellphone ang ating hawak, huwag lang laging TV, huwag laging computer yung ating kaharap. Sana po dun sa ating bahay, tayo po'y nag-uusap-usap, tayo po'y nagkukumustahan, at nakikinig tayo sa istorya ng ating kapamilya. Punuin po natin ng pagmamahalan ang ating tahanan. Pangalawa po, mga minamahal kong kapatid, pangalawang puntos po na aking gustong bigyang pansin, tandaan po natin na ang pamilya, pangalawa lamang sa Diyos. Ang pamilya, pangalawa lamang sa Diyos. Tunay po, espesyal, importante ang ating mga pamilya, pero dapat laging nauuna ang Diyos. Kung atin pong titingnan yung 10 utos, yung 3 unang utos ay nagsasabi sa atin, ibigin ang Diyos higit sa lahat. At pagkatapos lamang po ng 3 utos na ito, saka binanggit sa atin, igalang natin ang ating ama at ang ating ina. Ito po ay nagpapaalala sa atin na dapat ang Diyos ang laging nauuna, na dapat ang Diyos ay hindi nawawala sa ating pamilya. Pagkat kapag nawala na ang Diyos sa ating pamilya, tandaan po natin, mawawasak
ang pamilya. Kaya nga po sa mga mag-asawang naririto, sa mga misis pong naririto, huwag kayong magsasawang ipagdasal ang inyong mga mister. Huwag kayong magsasawang ipagdasal ang inyong mga anak. Sa mga batang naririto, pray for your family. At sa mga tatay po, sa mga mister na nagsisimba ngayong araw na ito, tandaan po ninyo, ang pagdarasal at ang pagsimba ay hindi lang para sa mga babae, hindi lang para sa mga bata. Ang tunay pong lalaki, ang tunay na tatay ay marunong lumuhod at marunong magdasal. Sana ang lahat ng pamilya nagdadasal araw-araw. Mga minamahal kong kaibigan, tunay po, maraming mga broken families at maraming broken marriages. Pero wag nating kalilimutan, marami pa ring pamilyang buo at marami pa ring mga mag-asawa na pinaglalaban ang kanilang relasyon. At bakit po nila ito nagagawa? Ang dahilan po ay sapagkat una, may pag-ibig sa kanilang bahay, at pangalawa, ang Diyos ang una sa kanilang pamilya.